magpangga ang Ginoo kung uyon sa iyang kabubuton. Then kung imong gituan kung nasayod ta nga iyang kabubuton, iya ginang ihatag. Kay kung dili niya ihatag, ato padili gini kung Brother Giovanni karong adlaw. So nalipay kay ko sa alawiton, angay ginato siya nga dahigon. O ako emphasize Brother Giovanni nga dili kay imong desisyon, gitawag ka sa Dios. Kay daghan namin na ako gipang Bible studyhan nga kung iyan kag truth, pero tungod kay bilib ko sa daghan-daghanan nako nga mga truth nga nahatag, pero walay commitment tungod kay naay mga tanggol sa kalibutan. But here we go, doon ay tao nga I don't know kung kapila mo nag-Bible study. I believe na born Adventist ka, pero daghan kay nga mga born Adventist. Para sa God, ako, I was born Adventist. Pero daghan kayo nga mga born Adventist. Wala nila nasabtan ang fundamental belief. They never understand kung ano sa fundamental belief. Ay lang nasabtan nga, di mo kagbaboy, simbag sa bado, matagoy kapulo. And that makes one an Adventist. But dili na mao makigsunan. So karong kabutagon, biporta mo ani sa ato nga topiko. Gusto nako nga biporta nga magampo. Gusto nako nga abrihon ninyo yung mga balaang kasulatan sa Mateo kapitulo 7. Nana? Mateo kapitulo 7 versikulo 21. Ingon siya diri, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? 23, and then I professed unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. So karong kabugtagon, so di pa ta magtuon, ako ning every now and then nga musulti ko makigsunan, ako gining iutang sa akong kasing-kasing. Ngano man, kay kung musulti ganita karon, kunya dili ni may kabubuton sa amahan, dili kabubuton sa Dios ba? Meaning to say, bisag unsa pa na ka eloquent sa atong pagkasulti. Kay kini diri ang gisultian diri nga ang definition sa mamumuhat ug daotan. Katumang nagsulti nga nagprophesy sa iyang ngalan, nagpagawas og mga daotang espiritu pinaagi sa iyang ngalan og naghimo og mga kahibulongang mga buhat. Pero ningon si Ginoong Hesus, wa ko kailan ninyo palayo mamumuhat og daotan. So ang definition dahil sa daotan dili tong nagpatay, murder, or nangawat, napaw. Pero dunay gidumtan sa Ginoo nga daotan. Kanang gamiton ang iyang ngalan sa pagpasipala. O ti pasabot, nga kung dili gani kabubuton sa Ginoo, ang ato'y panulti, dino sa dayon, atong dala ang ngalan sa Ginoo sa pagpasipala. Mao nang kakuyawan biya ko magisunan. Na lesson kay ko nato karon nga sa taas nga panahon sa dito pa to sa mainstream kana bang kalpantik ay ita nga musulti nga this is mo niyang kamaturan, and without studying it kay handed down na lang na ba sa amo pang klase gihatag nas plato ba kauna na lang ni ayaw na niya og pagpangutana. But today at tinudanay din ang katawhan sa Ginoo, we should be critical in our thinking kung kanibang gisulti sa mga pastor o sa magwawali mo bagini ang will sa patan.
Otherwise, kung dili maigsoon, then basig maigo tanini kasi Ginoong Hesus nag-warning alang kanato. So nining mataw mga kabuntagon, mangluhod ta o mag-ampo ta sa Ginoo, tagaan ta sa iyang kabubuton. Dalaygon kayo ikaw, O Diyos. Nagapakamaayo ikaw kanamo, ang imuhang kabubuton kayo diya sa langit, ug diri sa yuta mo'y matuman. Nga mamanggani nga diin among gipa sibaw ang among nga pagpangaliupo nga nadi kanimo ni taknaa. Naghangyo kami sa imong kaluoy nga imo kami nga dawaton, nga dili kami makapasipala sa imong ngalan. Kay gani amo mang nasayran, nga bisan pa ang mga anghel nga nagatimder diya kanimo, nagasampung man sa ilang nga dagway tungod sa imong pagkabalaan. Apan nakumport usab kami, nga diin ikaw sab nagasulti nga kami makaduol diya sa imong trono, nga walay salipod, kay daha imong nga bugtong anak, nagapataliwala kanamo ug kanimo. Salamat nini nga kamatuoran ug ning taknaa. Maluoy ka, O Dios, andama mo makasing-kasing ug hunahuna. Kining imong mga pulong, imong kabubuton mo'y matuman, ug kun doon naman kami pag-interpret nga among kaugalingon, Ginoo, landagi gayud kami aron sa ingon niana mapasidunggan namo ang imong ngalan ug ang imong kabubuton. Salamat sa imong assurance nga imong balahang espiritu mao ang dumala karon nga ni kanamo ug ang imong presensya amo nga nabati pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So karon kabuntagon, atong tun-an ang ginatawag nato identifying the remnant church in prophecy. Ano man, nanatas na ginapos nga magutlo ning kalibutan na. Ug ang balang kasulatan nagsulti nga ang pagbabalikan sa Ginoo, nini na ginapos nga gutlo ning kalibutan na. Ang iyang gitawag nato nga remnant church, di ba? So, sabot na ta, Brother Boy, no? Daghan kayo nag-claim nga remnant, no? So, atong tanawon, simple lang kayo na pagpamalandong, kuno sa identity, sa gitawag na to, remnant church, nga nasulat sa balang kasulatan. Now, dunay tulo nga gusto nako nga mabutang sa atong una-una kung unsaon nato pag-identify ang remnant sa the remnant church in Bible prophecy. Niya magigsoon. Sorry. Napulim day ni. Okay? To identify the remnant sa balang kasulatan ato makita nga ang remnant nasa Biblia, biblical, ngitag biblical, ang iyahang pagtulunan biblical. Totally yun, biblical, di ba? So, kung inyong nasabtan, nga mo lagi nako nga ang atong mga background nagkalain-lain man ta, pero anong naata karon diri ining panahon na. Ano si Brother Prince, ingon siya, kaupat na kuno siya gipatawag. Anong stand ta kung unsay truth? Tungod kay gusto tang ma-identify kasakop sa remnant. And dili na to pwede nga atong unsa man taguon ang kamatuoran. Ang atong pagtulunan is unsa man biblical. That's the identity sa remnant. So matawag ba na to remnant ang nagatuog Trinity? Never. And that's the reason why nga ang early Adventists, para atong mga pioneer, they don't believe sa Trinitarian doctrine. Because they claim tas sa remnant. So biblical ang teaching. Sunod, imong matrace sa history. Kung ninyong bantayon ang tanaw ninyo ang Genesis chapter 3 verse 15, that is prophetical na siya.
the seed of the woman. Ug ang conclusion ana sa pinadayag nga ang dragon makig-away batok sa kabilin, salin, iglesia. Kung ako pasabot sa rimnan, munang kining tulo, kung atong tun-an, masabtan na nato nga kung ang ato nga gibarugan karon is the whole truth. Giuli nato ang whole truth, biblical, historical, and prophetical. Buti pasabot na nalipay ta, nga nabilong dayta sa rimnan church. Amen? Ipasin ba wala ta malipay? Okay? So tungod kay biblical man, kinahanglan ma-identify na to unsa nga truth ang naa sa gitawag na to biblical nga truth sa pag-identify sa rimnan. Niya inson, the chain of revelation. Sa Revelation chapter 1 verse 1, foundational ni siya nga principle nga kinahanglan ato ni masabtan ug maayo. Okay? The revelation of Jesus Christ which God gave unto him. So kinsay tag-iya sa pinadayag? Ang Diyos, ang Amahan. Okay? Pero tanawa ang Okay? Okay na? Sige. Okay. Balikan na to. Hello. Hello, mic test. Okay. Ako lang ini pamusgan. So, atong balikan. Ang tag-iya sa pinadayag, dili si Kristo. Kundili ang Amahan. So, ano yung pinadayag? Ang tanan nga kamaturan, ang source sa kamaturan, it's the Father. Pero kung yun sa Amahan, pag-transmit sa truth o sa revelation, iya kining hatag sa iyang bugtong anak, bigaten son. Kinahanglan nato ng masabtan og maayo. Dako kay na siya implication sa atong kaluwasan kung si Kristo ba bigaten or metaphorical. Kung ninyo nang masabtan, because ang pinadayag 14:12, pag-ingon dia, here is the patience of the saints, here are they that keep the commandment of God and the faith of Jesus. So kinahanglan masabtan nato kinsa na nga Jesus. Because kung Jesus na nga ato gituohan kaniadto, then dili na mo tinuod nga Jesus. Okay? So gikan sa Amahan, gihatag ngadto sa anak, unsa dayon, to show unto his servant things which must shortly come to pass. Nganong gihatag ni sa Amahan ngadto sa iyang anak? Ug ang iha dayong anak giadto sa iyang mga sulugoon. Kinsa may sulugoon sa Ginoo? Kinsa may sulugoon sa Amahan ug sa anak? And he sent and signified it by his muni ang mga gitawag nato servants of God. Angel, yeah, from the angel unto dayon sa iyang servant, the prophet. This is the foundational principle kung gusto ta nga masabtan nato nga naata sa insakto nga kamatuoran. If this chain, kung kani nga kamatuoran mabugto igsoon, there is something wrong sa truth nga atong gibarugan. Masabtan ko igsoon from the Father, Son, Angel, and Prophet. Kay mo ni ang number one yun nga noon sa ibikil sa atong mainstream church that they are in the state of apostasy. Okay? Now, niya. So, God to Christ, God gives prophetic truth to Christ, central on revealing God's will to humanity. Dayon, Christ to angel, Christ in turn communicate this truth to his angels. The importance of angelic messengers in transmitting divine messages. So, klaro no? Dayon, gikan sa angel,
To the prophets, the angel then revealed these truths to chosen prophets who are divinely appointed to receive and interpret God's messages. Now, the word nga messenger is a generic word. We are all messengers, but we cannot be prophet. Prophet are special people called by God nga modala sa iyahang kabubuton. Okay? Then prophets to the people. Finally, prophets shared this revelation with the people, ensuring that God's word reaches his chosen audience. Okay? Atong tanaw ni siya, atong i-apply ni nga principle. So ito, biblical, historical, and prophetical. Atong tanawon. Okay? And he said unto me, Revelation 22 verse 6, these sayings are faithful and true. And the Lord God of the holy prophet sent his angel to show unto his servant the things which must shortly be done. Okay? So, walay mga kabubuton sa Ginoo, mahitabo nining kalibutan nga dili nga ipadayag sa iyahang mga sulugon o sa propeta. Niya, the unity of God's plan, the Father and the Son, the collaborative nature of God's plan of salvation involving both the Father and the Son. So, kinsay ka plano? So, nasabtan na to. Kung mag-claim tag rimnang, kunya na yung tag tulog yung kabok ng kaplano, 3 of them. Dili na to mabasa sa balang kasulatan. Kay ningon ang Zechariah 6:13, even he shall build the temple of the Lord, and he shall bear the glory, and shall sit and rule upon his throne, and he shall be a priest upon his throne, and the council of peace shall be between them both. So kinsa maning between them both? The Father and the Son. Tama. Bantog ra mga Trinity day mo. We never believe in Trinity. Kung makasabot mo sa definition ng Trinity, there is only one God, the Father. And the Father has a literal Son. And the council, ang tanan nga magpagbulutan, gihimo, kanila rin yung duha. O yung sa nila na paghimo, pinagi sa ilang espiritu, gahom, kung nahimo ang ilahang pagbulutan. Dili ba yung lisod sabton? Pero I don't know nga numang yun na nga gibutaan man ta kay sa taas kay nga panahon. Ang tibok nga kalibutan nagatuo niya na. Sa bagay, inyo ba na nakita sa prophecy, di ba? Manangingon na ko sa inyo, balik mo tuon sa 1,260 literal years. Kay kana nga issue about anang paghimo anang Trinity, kapahina niya na nga prophecy. And that's the doctrine of the papacy. Ayan ang gidumala sa diya nga naghari sa kibulutan. Mo bitaw na nga by the time nga dunay reformation, ang gidala sa mga protestante ang bagahe sa papacy. Okay? And Moses verily was faithful in all his house as a servant for testimony of those things which were bespoken after. But Christ, as a son over his own house, as ang panimalay ni Kristo, whose house are we? As ang panimalay ni Ginoong Hesus, ang iyang mga katawan. If we hold fast the confidence and rejoicing of the hope firm unto the end. So, wala rason magigsunan, mamaluya mo sa inyong pagtuo. Sayang ba? Makagol ba na sa kasing-kasing? Kung ayaw mo ni dawat o bautismo niyong pagkahuman, maluya na dahil mo sa inyong pagtuo. Kanya ito, maragdasig kayo. Minumdog lagi ko ka 5-7 ka kilometro among baklayon. Ang dalan pag yun, perti. Ginaguyod na mo among 5 ka kung anak. Ginapugos pa kay gamay. So, by the time nga nakasabot kung ini nga truth, nga wala may nag-Bible study na ako, sa diya nga naka-access lagi ta aning internet. Kaya dili gusto ang Ginoo nga magpabilin ta ani nga buta. And I do believe mga kigsunan,
Ayaw mo paghuna-una nga basig para sa amo kaniadto ba? Ang usbon sa inyo. Daghan halos-halos na nga tao nga Seventh-day Adventist pero wala kasabot anang fundamental belief. Ug ako po na matikdan karon, daghan pod nangabot ani mga percent truth believer, nga nag-angkon nga percent truth believer, pero wa kay sila gyud makasabot aning 28 fundamental principle. So take time. Take time to study and review the fundamental principle nga gingsunan. Nga naman, more ni makapahimo nato nga dunay tay confidence ug dunay kalipay sa paglaom. Ato ning hugton gyud hangtod sa katapusan. Christ is both the source and the revealer of God's plan of redemption. He is not merely a messenger, but the one who revealed God's truth throughout the history and the Old Testament to the New. Asa nato ni mabasa? Now, Acts chapter 7, 37 to 38. This is that Moses which said unto the children of Israel, a prophet shall be the Lord your God raise up unto you of your brethren like unto me. Him ye shall hear. Si Moses may nagsulti ani, no? With the angel which spake to him in the mount of Sinai, and with our fathers who received the lively oracles to give unto us. So, gisulti na daan nga si Kristo matao and mag-serve siya as a prophet. Mabitaw nang ginabalik-balik na ko sa inyo nga si Christ dunay tulo ka office. Unsa gay ang tulo ka office ni Christ? Number 1, prophet. Mo nang daghan kayo siya dinhi og mga kanang gitawag nato mga panultihon, pagtulunan kung unsay kabubuton sa man. After siya nga gilansang, pagsaka niya sa langit, unsa na po ang iyang gipulpil? Priest. Siya ang tinuod nga priest. Mo nang wala na yung priest karon kung nasabtan na. Kung doon na yung nag-usurp as a priest, that is pagpanamastamas sa kabubuton sa Ginoo. Because ang priestly nga office was fulfilled kay si Christ na ang reality niya na. And Christ now is in the most holy place, serve as our high priest. Sa iyang pagguwa, pagkahuman, o sa limi mo, kingly. Sumuna ang itawag nato office ni Christ. So, gitagna na siyang daan. No? So, kung imong masabtan nato, nga kung unsay atong gituan, biblical, historical, and prophetical. So, the presence of the Spirit of Christ in Old Testament prophet, showing that their prophecies pointed toward Christ's first advent, His suffering, and His future glory. Atong tanawon, of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you, searching what or what manner of time the Spirit of Christ which was in them. So kinsang espiritu kaniadto? The Spirit of Christ. So kung inyong tan-awon magigsunan, diri nato masabtan ba nga wa man po nagtultian na di ta mo to espiritu. Kaya nga naman mas nakasabot ita kinsa ng espiritu. Di ba? Kaya mo na yung naghiya ka na to. Oh? The Spirit of Christ which was in them. Kaniyan to did signify when it testified beforehand the suffering of Christ and the glory that should follow. O tanawa. Sa ato nga time. Kinsa man nga espiritu. And because ye are sons, God sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. He therefore that despiseth not man, but God, but also given unto us His Holy Spirit. Mabitaw na gusto na ko ipasay sa inyo magigsunan. Ngano nga kinahanglan ta og mind of Christ. Di ba? Ang Philippians, nagsulti siya nga, let this mind of Christ be in you. Why? Because if we do not have the mind of Christ, then we will not have the Spirit of Christ.
ang solusyon sa atong sala, ang solusyon sa atong mga gitawag nato mga kaluya is the Spirit of Christ. It is Christ. Huwag ilain. Because if we have the Spirit of Christ, then we will follow the will of the Father. Pero kung dili ganita makabaton sa mind of Christ, then we will not have the Spirit of Christ. Ana rin na ka-simple, may gusunan. So Christ's authority in the Jewish and Christian dispensation. Christ's teaching are not separate or contradictory to those of Moses, but rather a continuation and fulfillment of God's plan. John 5, 46, 47, for had ye believed Moses, ye would have believed me, for he wrote of me. But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words? Niyang gisulti sa mga Hudiyo. Di ba? E kung sa gisulat ni Moses, gipulpil naman na ni Christ. Kay si Moses, nagsulat mahitungod kang sa coming ni Christ. Tanawa ang fulfillment igsoon. Kanus anak gisulat ni Moses? Deuteronomy 18:18. I will raise up them a prophet from among their brethren like unto thee, and will put my word in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. So, dili man mausab ang Ginoo sa iyahang plano. Mabitaw, akong balikon sa inyo by the time nga niani si Ginoong Hesus sa iyang first coming, iyang gipulpil ang iyahang prophetic role or office niya. Okay? Tungod kay gitagna na siyang daan ug ang Ginoo dili mausab. Every good gift and every perfect presence come from heaven. It comes down from God, the creator of the heavenly light, who does not change or cause darkness by turning. God is unchanging, wa siya pagkausab, and his plan of redemption is consistent throughout history. Maunang pag-abot ni Ginoong Hesus, meaning kalibutan na, niingon dayon siya, think not that I come to destroy the law or the prophet. I am not come to destroy, but to fulfill. Nakita niyo ang isunan? So, sa ipulfill ni Christ, ang will sa Father. Usa gani ang will sa Father? It is His law. Ang iyang kasuguan. Tanawa ha? This concept challenge the common understanding of freedom at the ability to whatever one wants. It urges that the true freedom is found in a living harmony with God's design and purpose. Psalms 119:45, and I will walk at liberty, for I seek thy precept. So bantayan na ito maging suonan. Ganong niingon si Christ, na iyang gighimo, gituman niya ang will sa iyang Father, ug ang will sa Father is, unsa gani, ang iyang balaod. Ako naman gibalik-balik sa inyo ha. Kanang balaod igsoon, dili man na siya gasa sa Ginoo. Reflection man gud siya sa kinakarakter sa Ginoo. Ang gasa sa Ginoo nga iyang gihatag bisan pa sa angel ug manulunda is ang atong freedom of choice. Nganong dunay freedom of choice? Tungod kay dunay balaod. Wala tay balaod kung walay freedom of choice. Di ba? Kaya sa po itong pilian. And so, kung gitawag na to, nganong gitagaan to sa Ginoong freedom of choice? Because ang balaod, mo na siya ang konstitusyon sa Ginoo. Nagreflektar na kung unsa nga klase ang panggoberno sa Ginoo. And ang atong freedom igsoon within the boundary of God's law. Kung ato ning nasabtan. Kita mga Adventistang karaan na kayo. Kung nasabtan nato ni, kung maayo pa lang bitaw itong pagpresent o taan ang law, malipay gid ta ang tao. Pero tungod kay negatibo kay nga itong pagpresent ang law, ipamunal nato na siya. Mao nang sigihan ta og debate. Pero kung masabtan lang nato na nga ang balaod sa Ginoo, maayo din na siya. Kayong sa gani ang balaod sa Ginoo,
Ako ning balikon sa inyong illustration. Oh, layo pa na kayo. Akong balikon sa inyo ha. Ako ning gibalik-balik. Karon gusto ta malipay ba nga ang balaod sa Ginoo dili negatibo. Kundili para kayo nato na siya. Example, kay muni pinaka-simple gyud akong illustration. Ang balaod sa isda mao ang tubig. Kaya sa man magpuyo ang isda? Sa tubig, di ba? Dinhi sa tubig, na may pispan niya si Sister Ruth, ang mga isda diha dunay freedom. Kay ang tubig, nadia ang iyahang, nadia ang tinuod nga freedom, naam siya diya, galangoy-langoy. So nadia iyang kalipay. Napo din na ang iyang source sa iyahang pagkaon. So ang tubig di ay, ang balaod sa isda, naghatag sa iyang tinud-anay nga freedom, tinud-anay nga happiness, tinud-anay nga kinabuhi, kinadi ang source of life. O ang tubig di ay nahimong protection sa isda. Karon the question is, kung kwaon ang isda gikan sa iyang law, what happened to the fish? Kinahanglan pa ba itong tigbason? Dili na. So therefore, mabito itong gisulti ka ganina, nga tinud-anay nga freedom is within the boundary of God's law. Abi niyo ang balaod sa Ginoo, munay kalipay sa mga angel nga nagtuman sa kabuton sa Ginoo. Kung masabtan pa lang unta nato igsoon, ngayon ana day ang balaod sa Ginoo, then malipay unta ang tao sa pagtuman. Kay mauna siya ang kabubuton sa amahan. Wala nagilain makigsunan. Wala nagilain. Mabitaw niingon sa Salmista David, and I will walk at liberty, for I seek thy precept. Pero kung kanang balaod ato ding ipamunal, tanawa ko lang yawa. Nahimo ba siyang gawas nun? By the time nga ni isupak niya ang balaod sa Ginoo? Nahimo ba siyang malipayon? Di ba wala? Nahimo siyang ulipon sa iyang kaugalingon. Self-seeking. Mo na'y word nga gigamit sa Isaiah, sa Hebrew, iniquity. Bend to self. Meaning, ang tanan nga mga create sa Ginoo should be dependence on Him for our life and liberty. But the moment nga mo separate sa Ginoo, kung saan na ito pag-separate? By transgressing His law. Therefore, that's the moment na nawala ang tinuod nato nga freedom. I do hope nga nasabtan ko ninyo ana, may kaigsunan. Okay? This perspective draws from biblical teaching, particularly in the New Testament where Jesus states, if you abide in my words, you are truly my disciple, and you will know the truth, and the truth will set you free. By following God's law, we are not restricted, but liberated from the consequences of sin and the bondage of our own selfish desire. Mao na ang yawa, gusto siya mangdamay. Di ba kung inyong tanawon sa usana nga gipakita sa propeta? Ano problema ang yawa ba, no? Kunya, inyo nang gitanaw, naginuktok siya ba ng piling? The same siya gyapon nga dignified nga biring. Pero ingon din na, nakita ni Sister White nga ang iyahang dagway, ang iyahang panit, galaylay na ba? Kung nagtanaw siya nato, kanabang itutukan ta niya og mayo, pero nang piling siya wala nga kamot iyang gigamit. I don't know walhon baka. And then sa iyang pagtan-aw ningon Sister White, kuyawan kog maayo. Kay taud-taod ni pahiyom si Satanas ug kana nga pahiyom mo na iyahang pahiyom sa diha nga iyahang natintal si Eva. Sa to padaka sure siya ba nga maka
Tintal ngayon siya may igsunan. So, nasabtan na to. Wala siya magmalipayon. Ug ang consequences niya na igsoon, pati kita nga makatawan na appeal sa iyang pagrebuilding. Sumunang ang Ginoo, ingon siya kung gusto tang tinuod nga kalipay, kinahanglan nga magapabilin ta sa iyang kabubuton. Ang iyang kabubuton mao ang pagtuman sa iyang kabalawran. Okay? Jesus answered them and said, "My doctrine is not mine, but His that sent me." Gikan ni sa kong Amahan. If any man will do His will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. True doctrine originates from God and is a reflection of His will. Okay? The test of authenticity, Jesus presents obedience to God's will as a criterion for discerning the truth of His teaching. He indicates that those who genuinely seek to do God's will recognize whether His doctrine align with divine truth. So kinahanglan masabtan nato ni siya magsunan. Kay ang balaod sa Ginoo mao man day iyang will. Kay gusto nako ni ako kini balik-balik sa inyo ha. Nga ang Ginoo naglalang siya og kabalauran, dili na to restrict our freedom, kundili aron do natay tinud-anay nga kagawasan. Og ang Dios ang iyang kabubuton naghimo siya og ginatawag nato primary law. Ako ning usbon sa inyo ha. God's nature, primary law is rooted in God's nature, encompassing both natural and moral laws. Natural law reflect God's order in creation and the universe as seen in Genesis 1 and Psalms 19. Moral law reflects God's character and expectation for human behavior as seen in Genesis chapter 2 and the 10 Commandments. Remember, immutability, primary law is unchanging, reflecting God's eternal and unchanging nature. So kung doon na may makipatay gid sa inyo din ha, nagiusab na ginang Sabado, ayun na po niyo nagtumpangi. But never nga mausab ng Sabat. Nasabta ko niyo na yung Quran? Oh, kung naset na gid nilang mind diya gyud, nausab ng Sabat, mabitayin ako sa inyo ha, kaganina nagingon nga dili tanan magiyong kanako Ginoo. Aingon si Ginoong Hesus nga doon na bagong kakapahulayan. We misrepresent God. O kung ato kay misrepresent ang Ginoo gani, di kay nato nasabtan. Meaning, di ba nangingon ang iyang moral law? Thou shall not take the name of the Lord thy God in vain. Kay kung ato ganing gamiton ang iyang ngalan sa pasipala, tinglon kita niya magsunan. Okay? So these are, kung sa gani ang primary law, itawag na to nga moral and natural law. Gusto na ko ning basabtan nato ning mayo maging sunan because maglalis magunta about anang health message, pero ang foundation biya ng health message is the natural law. Kung masabtan lang unta nato nagmaayo, dili ta maglalis. Ano man? Mobitay na ko nga kinahanglan sabtan pud nato kay magul man kay ko sa ato magigsuonan nga dili ta magkasinabot. Kay doon na tayo mga preconceived nga mga ideas. Munang ako ning gusto ibalik sa inyong identity sa tinunay nga Christian. Nasabtan nato ni nga ang primary law sa Ginoo mo ni siya original nga dili gini siya mausab. Apan tungod sa sala, ang Dios naghatag og gitawag nato secondary law. Secondary law in answer to sin. Aron nga ang tao dunay kaluwasan o dunay kahigayunan ba, provisionary period of time, nga diin mubalik siya sa gitawag nato natural nga law. So katong gitawag nato the secondary law, the law of Moses as secondary law comprising both legislative and ceremonial law. Kana bitaw inyong mabasa diya sa Leviticus, kasagaran din ha, paggawas bitaw nila gikan sa Ehipto, munang incorporate na sa Ginoo. Kanang gitawag nato nga secondary law. Legislative law governs social and political life, Romans 13:1. Okay? Ceremonial law focus on rituals and practices
pointing to God's redemptive plan. Leviticus 23, Deuteronomy 16. Timan ninyo magigsunan, nga kani nga mga law, gitawag ni siya temporary in nature. Secondary laws are temporary and designed to foreshadow and point to Christ's ultimate fulfillment. Di ba kilalison mo na to? Ang dili na to pwede lalison. Kanang pato, ako ginambalikon sa inyo ha. Dili naman kinahanglan nato na lalison kung makaon ba nagdili. Kay ang pinaka-safety dito nga makaon, kanimang gibutang diri sa Leviticus 11:7. Pero ang pinaka-safety niya na is kanang gigamit sa halad sa sanktuaryo. Nawa man gyud ko kabasa. I don't know kinsay nakabasa diya nga mga professor. Pero wala ko nakabasa nga doon ay pato gigamit sa paghalad. Basig ka mo nakabasa. So di na tata maglali sana, di ba? Kaya walay pato nga gigamit sa paghalad sa templo. Okay? Secondly, gihatag na siya nga ceremonial law tungod kay gihatag na sa Ginoo dili supak sa natural law because of sin. Mo bitaw na yun ako sa inyo ha. And that's temporary. Mo nang gitagaan tao health law. Kita manggod pod usahay atong maging suonan pod para dito. Katong isa na to kigsoon nga ingon pa nila nga nikaon og isda. Yan ang giulog. Kinikaw og isda. Tahong pangutana. Ngano mga atong sabungon ning secondary law, primary law? Di ba ang Ginoo gyapon nagsulti kuno sa inyong kaunon? Unsay limpyo o dili limpyo? Di ba ang Ginoo nagsulti? Mo nang gincorporate ni Moses. Ba't niingon siya? Temporary. Then masabtan nato ang planos kaluwasan. Ngayon sa gani, we have to go back to the natural law. So ayaw mo pag dili nato kay pugson ang tao kung ang light niya when it comes to pagkaon, kung dili pa kay na niya nasabtan, unya mag-divide na sa ato magigsunan. Sabtan ba kunyo na magigsunan? Kung nagkaon mo karon og isda kay wa pa mo'y tanom, dili pod mo ingong nagipakasala mo ana sa Ginoo. Kay iya man ang gihatag. Pero ingon siya, dili pod na mo'y dapat natong pagkaon. Nasabtan ako na, ako nang ibalik-balikon sa inyo Kini manggod ang atong sulti sa Ginoo. Nganong ako ning gihatag sa inyo pagbalik tungod kay by the time ang mga Israelites gipagawa dito sa Ehipto, dili man ang to kay aron di sila mukaog karni, dili na mo issue gid na migsunan. Basahan ninyo balik ang atong history pagawas sa mga ito Napakabantay mo ng Egypt is when it comes to civilization, paspas kay sila. At the time nga di nahimo nilang mga ulipon ang mga Israelites, advance kay sila agriculture. O kung ingon ang nasabtan, kung advance sila agriculture, bot na ko ipasabot ba? Kay tambok man kay ng Nile River biya. So, abundansya sila. But, ang problema sa mga Egyptian is that kamao sila anang ginatawag nato food processing to satisfy their appetite. Ang issue ba niya na is satisfaction maguna sa itong appetite. Di ba? Sumabitaw na nga, may unta karon na I'm vegetarian. Pero unsa nga klase nga vegetarian? Kay sige magpamaligya ng vegetarian din na akong suki diya sa butas. But you see, ang atong sakit ug sakit sa kalibutan ug mao na pod ang ato kay ingon ta nahimo tang vegetarian parehas ra. Why? Kay that is a processed food. And that's the reason why nganong giingnan ta we have to go back to the natural law. Di man nato na malalis kay naman as Genesis, di ba? O kung masabtan ninyo karon nga ang daghan nga mga gitawag nato mga naturopathic doctors, nagsulti gid sila. It's the natural law. May pinakadabes. Kay gusto siya nga gusto ta maulian sa atong mga sakit. Tinuod bitaw o giubo man ko personally. Sugikan dito sa pangantukan. Nag-ugom ra kog luya. Giagwanta na ako ang halang.
Kay grabe akong ubo. Kung una ko nga, nangutana ako sa inyo kaganina kung kinsay naka-schedule nga mag-lesson study. Kaya akong una nga dili ko mag-lesson study. Tungod kay grabe akong ubo. Pero tungod kay kabubuton sa Ginoo, dili gyud ko mobalibad. Paggikan didto nag-ugom na ko daan og luya. Og diri ra nako to giluwa ang luya. And sabtang mo yung son, nawala man ang akong ubo. So, pwede ra diay natural sisan. Di ba? Pero ang mga natural kay pait biagi na siya. And we prepare anang mga itawag na to synthetic. Okay? So, I do hope ngayon yung nasabtan may kusunan na this secondary law, ayaw ninyo ipagsabong. Kaya ang uban manggod kay gamiton din ang mga writing ni Sister White ba? Itong maning kao ng buwan. Tanaw gud po yung history. Tanaw po yung history ba? Dili ba diretso ang ato mga pioneer ni undang biaw kaon. Di ba? Unya, I doubt kung musulti mo na kay there was a time naghilangtan si Dr. Kilog. Adapted man to ni Sister White. Nagluya og maayo si Kilog. Nag-ingon mo po ng propeta nga latina o baka. So gilatan og baka gipainom na ulian. But dili na mo'y pagkaon nato nga natural. Nasabtan ba ko niyo magisunan? Kaya naman daghan tawa ni maglanis pa nga mga present truth believer nga gamiton ang writing ni Sister White against nya more bitaw na nakadaot noon sa atong mensahe. Kaya nagbahin-bahin tungod sa atong understanding regarding aning mga butanga nga atong burabag ato bang gipagdebate ang pulong sa Ginoo o ang pulong sa propeta. Dili unta ta inana magigsunan. As a remnant church nasabtan nato ni siya. Mabitaw ning ang among concern sa among mga anak, kay among mga anak ko sa may appetite gud ani. Appetite man. Pati gani ato mga appetite. Bisan ta patulog vegetarian, ingon ta vegetarian pero gusto ta nga i-satisfied ang atong appetite. That's the reason why nga naman magluto ta og daghan kaayo nga mga lutoon nga to satisfy our appetite. Nga pwede raman di ay nga kumukaon ta og litos, pwede raman di kilawon ng litos. Pwede raman po di kilawon ra din ng pipino. So kung masabtan lang din nato na di na ta mag Brother Heidi, di na ta kinahanglan og magluto pa nga mahal man kayong gasol. Masabtan ba ko niya ding son? Pero ayaw pud mo pagingon nga, sige ako mangyod, pero ang pangutana lagi nako nga kana ba pud ang atong gipangkaon karon asa pud nato nagipamalit? Kay mo man issue pod. Usually ato nang gipamalit asa? Og sultihan ta mo nga ang gibaligya din ha. Ilan ang giligo o chemicals. So, pag yung kag-vegetarian ka, pero wag po tayo tanong, kanseron yan po tayo magigsunan. That's the reason why nga nung giingnan ta sa Ginoo, dili lang ang fulfillment sa prophecy. We cannot buy, we cannot sell. Economic man na siya nga aspeto. Kung nasabtan na nato na nganong giingnan ta, to change our appetite, ningon siya, find a country, plant your own produce. Kaya mo na tinud-anay nga gitawag na to remnant nga pagkaon. Kaya kung mamalit ta sa merkado, you cannot assure. Kanseron niya po ta. I hope nagkasinabot ta niya na magigsunan. Okay? So, fundamental principle number 18, that all have violated the law of God and cannot of themselves render obedience to His just requirement. We are dependent on Christ, first for justification from our past offenses, and secondly for grace whereby to render acceptable obedience to His holy law in the time to come. Okay? Nasabtan ba nato ni maayo? Dili ta mag vegetarian kay aron ta luwason, kundili kanang ato pag vegetarian sa insakto. Kay mo na ikabubuton sa Ginoo. Ikaduha, ako giningisulti sa inyo ha, kining atong mga anak, if they will not appreciate sa pagtanong, they will never, dili nila ma-experiencehan
ang gitawag nato relationship with God. Why? Because God revealed Himself sa duha ka pamagi. Una, through the written word. God revealed Himself through the written word, di ba? The second, God revealed Himself through nature. So sa ato pa, mo bitaw ng gitagaan ta sa yawa og daghan kay kayo nga mga gadget kay ma-focus din ang atong time. Unya, nasabtan ko nyo nga daghan kay sakit because mas daghan man atong tan-aw sa gadget. Unya, instead nga to exercise our body, o kung ma-exercise, tingnan po, malipay ni atong mga anak, kung sa ilang pag-exercise, kung makatanom sila pitsay, makaha, o radis, o kung makaani sila sa ilang gitanom, that makes a difference to them. Pero kung dili kay nato na mahimo magigsunan, I tell you, ningon si Sister White, in these last days, maluwas manggali niya itong mga anak or kita, but it will be a great struggle for them. Unsa may struggle number 1? To change the appetite. Kay kung ang atong mga anak naanad og noodles, pag-abot nga wato na nagbukid, mag-struggle na nga mangita niya na nga mga pagkaon. So kinahanglan nga ato nang masabtan igsoon. Good works as a manifestation of God's grace, John 3:21, where Jesus states that those who do truth, are those deeds are wrought in God. Bitaw, our good works are not the source of our salvation, but rather a manifestation of God's grace working within us. Mo nang wala magtudlo ang balang kasulatan nga tumano nato ng balaod kay aron ta maluwas, wala gyud ana magsulti. Ang pagtuman sa balaod is a manifestation nga giluwas ka sa Ginoo. Di ba? Nganong gipagawas ang mga Israelite dito sa Ehipto? Kay dili sila magtuman sa balaod. Kanta na to? So ang giuna sa Ginoo nga giluwas sila gikan sa Ehipto. So salvation first. Aron ay ang obedience. Ayaw magtuwa ng obedient ay salvation. Mabitaw ng wrong kayong concept. Kung dili na nyo na masabtan ng tawag na itong universal justification, kabantay mo nga nung ang atong makaigsunan sa mainstream. Ang ilang mga kanta, tanawa ang insulti, langit ang inundan na nagbago ako. Kay dili ko gustong madto sa impierno. Sabta pa ko yung makaigsunan? Dili na mao ang prinsipyo sa Ginoo. Dili ta nagbago tungod kay gusto ta madtog langit. Itawag na siya og self-centered motivation. Ang tinud-anay nga motivation is that nakit-an o nasabtan nato ang gugma sa Ginoo. The goodness of God lead us to repentance. Mao na ang Bible principle. Nga nakailata ba ang goodness sa Ginoo? Wa man gud tay mahimo, pero giulaan ta ni Ginoong Hesus sa iyang dugo. So gitagaan sa taniyag kaluwasan. Aron ta nga kung masabtan nato kung unsa ang sakripisyo sa Ginoo nato, nalipay ta atong gidawat, then we will obey His will. Di ba? So dili na by self-centered motivation. Di man igsoon. Diya biya ko gikan, mo nang ang mga promotion kinahanglan gid mo ni atong buhaton kay ato karon ta gusto matug langit. I tell you igsoon, that is a good advice, but that is not the biblical principle. Walay lain makausab nato kung dili mabati nato ang gugma ni Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. The goodness of Christ leads us to repentance. Mao na siya ang biblical nga principle. Okay? While good works are important, they are not the means of attaining God's favor. They are a result of God's grace working in our hearts, transforming our lives through faith given to us by God is the foundation for a life pleasing to Him. Mo nang ingon ako sa inyo ha. Sa diha nga gitawag si Abraham, niingon ba si
Paingon ang Ginoo, Abraham, gawas diya sa imuhang nasod. Lisod po kayo si Abraham, no? Kay or Mesopotamia, early civilization ba na siya. Dato biya to lang Abraham. Kunya ang ingnan dyan Ginoo, gawas diya, nya dalon ko ikaw sa wala niya na dunggan nga lugar. Kunya ningon dayon ang Ginoo nga, Abraham, himoon ko ikaw nga dako nga kaliwatan. Nga tanawa ang bituon sa langit, ug imo pa nang maihap. Ingunana ang imuhang kaliwatan. Kinsay nagsaad? Ang Ginoo. In return, ningon ba pod ang Ginoo nga, Abraham, unsa po imong saad og balik? Di ba wala ningunana ang Ginoo? Kanang old covenant ka concept, dito ra man na sa Sinai. Sa diha nga nasabtan sa mga tawo nga gaulbolbo ang bukid, perti nilang hadluka. Igingnan sila, igingnan day nila si Moses nga, Moses, kung unsay isulti sa Ginoo, ingnan Ginoo nga among tumanon. Wala man gud mo sulti gud ana ang Ginoo, mo bitaw na kita bitaw karon sige tag daghan kay taog, murag ato isaad sa Ginoo nga mo niya tong tumanon gyud. Pato kutob ra na sa ato ang kutob ra sometimes bas atong una-una. Ngano dili ana ang Ginoo? Ang gikinahanglan sa Ginoo sa ato nga atong tuhuan ang iyang pulong. Pero nahitabo kay ningon man sila nga Moses, muni ingna ang mga tawo nga muni mo na. Unsa may gihimo po sa mga tao? Moses, hadlok man no? Gaulbolbog ang bukid. Moses, kung unsay gisulti sa Ginoo, ingna ang Ginoo nga among tumanon. Pila ra ka semana? Nakatuman ba? Wala oy. And that is what we call the old covenant concept. Nga ang tao mo promise pod ngadto sa Ginoo. Dili ngunana. Ang Ginoo is one-sided na promise. It's His promise. So kung ingon ang Ginoo nga ayuhon kaniya, sama ba sa akong gisulti sa inyo kaganina? Bisan ako gani mismo sa akong kaugalingon, kaya ako may nakadala sa akong kaugalingon, kabalo biya ko sa akong kaugalingon. Dili ko in my mind, in my personal ba, kung may dala sa akong lawas, nagunahuna ko nga dili ko makaanhi karon. Kay nanginahanglan kog pipila ka adlaw nga mo pahulay. Kay sakit akong hawak. Sakit akong kalawasan. But ningon manggod ko nga pagingon ni Brother Kumbis kanay magpabautismo, diningon ko Ginoo kung imong kabubuton. Then ayo ako. Ikaw na may makayo. Kanang atong mga addiction sa atong pagkaon, ang rason man gud nanong dugay ta kayo murag makaundang ana mig suon kay maningkamot ta pako ni paningkamutan nga muundang wala gyud ko kakita gid yana nga prinsipal makigsunan sa balaang kasulatan. Ang pag-undang sa addiction is that imo nang itugyan ihatag kay it is Christ worketh in us. Dili kay maningkamot ta. It is Christ worketh in us. Nga diin ka ng atong addiction or usa man ang atong appetite mawagtang. That's the principle there. Dili kay atong paningkamutan nga maundang ta. Di na may tabo makigsunan. Kay kining good works wa gid pud tay ipanghinambog. So doon na day ko ipanghinambog sa inyo karon nga naningkamot magugugod, ni kaon magugugloy ni inom kog ahos. Kay inom bitaw kog ahos. Din mo nga, ay, tungod gyud sa akong giinom nga ahos. Sultian to mo kigsunan, dili gyud sa ahos. Dili pod sa luya. It is by God's grace. That's the reason why nga nakita ta karon. Kay doon na yung sa kakalag nga nagtugyan sa iyong kagalingon diya kang Kristo. So, having Christ dwelt within us, transform our hearts, enabling us to understand the depth of His love and to experience a fullness of God that surpasses human understanding. Pagkanindot, sumala sa John 6:54-57, Philippians 4:7.
Okay? God is the one who works in us, enabling us to desire and perform good works. The fact that our actions are not merely a matter of human effort, but a result of God's grace working within us. So the remnant church, so the remnant of the church, or of the last generation of its members, is said to keep the commandments of God and the testimony of Jesus. Kinsang testimony? And Jesus. And the angel of God explained this by saying the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Okay? Munang niingon ang balaang kasulatan. Wala ni mausab ba? And they rose up early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. And this is the principle. Believe in the Lord your God, and ye shall establish. Believe his prophet, so shall ye prosper. Mao man ni problema sa atong theology karon sa mainstream Adventism. Why? Kay later on sa akong pagbalik diri, na ako'y gipang download. Ngano nga usually ang ato makigsunan sa mainstream, dili kaayo gabasa og mga Ellen G. White writings. Kay tungod lagi kay ang rules ni Ellen G. White sa pagtukod sa iglesia, ingon lang siya nga it's in the formative years. By the normative sense is the Bible. Tinuod bitaw nga ang Bible ra maging source sa doctrine. Di ba? But remember kung inyong tan-aw nining Bible igsoon, di ba ingon diya sa Timothy, kinsay writers aning Bible? Holy men of God, inspired by the Holy Spirit. So dili ning Bible mo inspired. Do not misquote me ha. Kung dili ang gi-inspired is ang inspiration, dynamic inspiration, wala gi word for word. Gisulti sa Ginoo, but they will be inspired by the Spirit of God. And that's the reason why gisulat nila ni. And this is the word of God because this came from the Spirit of God. So meaning, unsa may kalainan sa espiritu nga nag-inspired aning writer of the Bible o ang espiritu nga nag-inspired kang Ellen G. White? Daghan man tag mga doctor of theology karon. Can you do the work naghimo ni Sister White sa iyang mga sinulat nga ingon tag limitado raman ang iyang educational attainment? Do you think Sister White can write pila ka volumes nga libro periodical without the guidance of the Spirit? So tell me, atong mga greatest theologians karon nga nanghinambog sila nga mas nakasabot sila tungod kay nag-apply sila critical thinking methods sa hermeneutics. Dili na garantiya makigsunan. Ako subot sa inyo ha. In the time of Christ, ang mga theologians, mga banggitan kay nagtuon sa gitawag nato prophecy. Pero nganong walay isa ka theologians nga niadto dito sa manger sa diya nga natawo sa Ginoong Hesus? Tell me. Because they have a preconceived ideas kung asa matao ang manluluwas. Kaya naman gibasa nga kaliwat ni David suhari anon. Batanawa asa ang gahom sa balang espiritu isay nag-guide sa ila. Isa may nakanto dito. Di ba ang mga yano kayong magbalantay sa karniro? Kaya nga mga balantay sa karniro, nagtuon sila na malandong sila sa propesya. Honestly, sa ilang kaugalingon, that's the reason why nagigiyahan sila sa mga manulunda. O gingnan sila kanang inyong gisgutan, tuwa na tao na.
And ang irony pa yun, dili mga literal nga mga Hudyo. Itawag og wise men of the East, mga hintil, but they study the scripture of the Jews. But may kitagaan sa Ginoo og light mo nang nakaadto hinoon dito sa manger. Apan ang nanghinambog nga they have the authoritative truth, they have the scholars. O bitan ni kung inyong masabtan si Pablo, I tell you magigsunan, inyong masabtan nga nung inana confident kayo si Pablo, kay si Pablo well versed kayo sa Torah, well versed kayo sa Hebrew literature, being a lawyer, member of the Sanhedrin. Pero sa diha ngayang na-met si Christ, nausab ang iyahang perspective. O sultian mo nako, the best way to tell our brethren regarding ani nga truth is to learn our history. Brother Giovanni, you have to study history. Dili one-sided nga history. Nga naman, kung inyong tanawon ang Book of Acts, by the time si Stephen gibaton, tanawa kung yun sa yung Stephen, pag-depend ang iyahang pagtuo. Si Stephen is well-versed sa history sa iyang mga katawan. Sa diha nga si Paul, nangatarungan sa emperador, tanawa kung yun sa depend ni Paul ang iyang pagtuo, iyahang i-trace up ang history. That's the reason why kumingon ta, confident ta na bilong ta sa ang atong pagtulunan is naa sa pagtulunan sa remnant. Then we should have to study. Ang sa ganiyang characteristics sa remnant, biblical, historical, and prophetical. Kinahanglan nato nang masabtan og maayo ang makigsunan. How can the church be built without the prophets? Revelation 1:1 and Ephesians 2:19-20 to clearly demonstrate the essential role of prophecy in God's order. We must carefully consider the implication of ignoring this fundamental principle. The Bible clearly states that God revealed His will through the prophets. The church is built on the foundation of apostles and prophets. We cannot ignore this order or try to change it. Kay morning ngano nadaghan nag-angkon og mga gitawag na to present truth, nganong gibutang ni sa atong mga pioneer. Fundamental principle number 6. That prophecy is a part of God's revelation to man. That is included in the scripture which is profitable for instruction. 2 Timothy 3:16, that is designed for us and our children. Deuteronomy 29:29, that so far from being enshrouded in impenetrable mystery, it is that which especially constitute the Word of God, a lamp to our feet and a light to our path. Okay? Ingon din siya din that a blessing is pronounced upon those who studied it, and that consequently it is to be understood by the people of God sufficiently to show them their position in the world history and the special duties required at their hands. Importante ni siya kay makigsunan. Ako mag-ulbi ako kayo. Ngano usahay ang atong uban nga mga igsoon. But primarily, ako mga igsoon. It seems their focus of negosyo because they never understand prophecy. Nganong dili sabtan ng prophecy? Tungod kay giusab ang interpretation niya na sa atong mga katigulangan. Look at it today. Ang destruction sa Jerusalem gihimo ng spiritual. But ang atong mga pioneer, that is a literal, o ang atong propeta nagsulti, that there will be another destruction of Jerusalem. Saan niya nagmayo? Sa Great Controversies, chapter 1. O kana nga destruction sa Jerusalem, that's the symbol of close of provision sa tibok kalibutan. O kung nagtanaw mo sa event karon, namo inyong mga cellphone, dili nato mampasol ang Ginoo igsoon kumingon ta Ginoo wan may kabalo.
Wa man minasayon. Because everything ihatag na sa Ginoo. Pinagi sa iyahang propeta. O kung unsay kahinanat na nato karon mga igsunan katong ingon nato nga naluya because we do not study the word of God. Pero kung nagtuon pa lang mo karon, solemni kay ni atong panahon, anytime. Balik ko na ko sa inyo ha. Mas maayo nga mag-study tagbalik anang Daniel 11 o Daniel 12. Kanang Eastern question. Pero kung gusto mo, ma-enlighten yung maayo na, go back sa pagtulunan sa atong mga pioneer kay ila nang gi-state dito maayo kung unsay bot ipasabot ng Eastern questions. Pwede ninyong tuon mo dili, but that Eastern question, it has something to do with the movement of the Chinese. Because ang King of the East, kung yun ang tanawon, sa Eastern question, ang gitumongan nga prophecy, China o ang US. Kung solemni kayo ng abutang, kung mo, balita karon na anytime kung gubato na gani na sa China ang Taiwan, there will be sunod-sunod nga mga pangitabo sa kalibutan. O ang Turkey iyan ang i-invade ang Israel because tanawon sa inyong tabo karon gipugnan ng mga Muslim nga ilahang anaon ng ilahang mosque. Mo ni nagsimbol sa ilang power ng ilang mosque. Pero sa gihimo sa mga Hudiyo karon gipugnan nila na nakapasuko nagmaayo sa mga Muslim. The Muslim will be united against the Protestantism. And that is the Armageddon. Dili na siya spiritual. That is a literal Armageddon. Dili parehas pagtulunan sa mainstream. They make it spiritual. Muna nga akong inon sa inyo ha. Limitado itong panahon. Ang Ginoo nagpadayag sa iyang kabuton. Anong nasayod ta? Tungod kay doon natay propeta. O kung nato nang nasabtan, kung nato ning gituhuan, then nabilong ta sa gitawag na to the remnant church. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Para sa itong closing song, ang nindot ka o itong awiton ang What She Sing.